Sobrang frustrate ka na ba sa buhay? Hindi mo na ba maintindihan kung ano yung nangyayari ngayon? Sa punto ka na ba ng buhay mo na napapatanong ka, bakit nangyayari sa'yo yung mga pagsubok na to? As in, hindi mo siya maintindihan kung bakit nangyayari. Ang nakikita mo lang is yung pagsubok na dumadating sa'yo na sobrang mahihirapan ka na. Ganun kasi talaga tayong mga tao eh. Hindi natin alam yung purpose ni God. Ang nakikita lang natin sitwasyon is yung part na nahihirapan tayo sa sitwasyon na to. Hindi natin maintindihan bakit nangyayari to. Pero si God, sobrang lawak na nakikita niya sa atin. To the point na inaalaw niya talaga yung mga pagsubok para lang magawa niya yung purpose niya sa atin. Sobrang makaka-relate kayo sa kwento ni Jose na mababasa niyo sa Genesis. Pag nag-start kayo sa Genesis chapter 37, then tuloy-tuloy lang yung storyline nun. Ang habang binabasa ko siya, aware na ako kung ano yung kwento niya. Kasi mostly napapanood natin siya sa Superbook. Sila yung 12 na magkakapatid sa ama, and then sa nanay niya, kay Raquel, dalawa sila totoong magkapatid, which is si Jose at saka si Benjamin. Sila yung totoong magkapatid sa nanay, and then sa tatay, marami sila magkakapatid. Bali, umabot sila ng 12. Napanood ko na yung story niya sa Superbook, sa mga pambatang palabas, ganyan, and then sa churches, kapag ka nag-church ka, kinukwento rin yan. Pero, habang binabasa ko yung Bible, grabe, nakakaiyak pala siya. Hindi ako aware, talagang tumuloy yung luha ko dun sa part na nagmakaawa si Judah sa kanya. Basta, to make the long story short, matanda-matanda na yung tatay nila nung pinanganak sila ni Benjamin. Kaya naman talaga naging favorite ng tatay nila si Jose. Then dito na nagkaroon ng betrayal. Na-betray siya ng mga kapatid niya dahil nagkaroon ng selos. Ayan, nakainggitan nila si Jose kasi nakikita nila na yung favorite ko talaga ng tatay nila. Pinagbalakan nila ng hindi maganda si Jose. Ayan, then buti nga hindi umabot sa point pa talagang pinatay nila. Ang ginawa na lang nila is ipinagbili nila yung kapatid nila sa mga taga-Egypt na dumadaan. And then yung Judah, siya yung nakaisip na ipagbili na lang si Jose para mapakinabangan yung pagbibilhan. Ganyan, magamit pa yung pera na pagbibilan sa kanya. And after nang pinagbili siya, dinala siya sa Egypt. And ang sinabi nila sa tatay nila is patay na siya. Ayan, pinakita nila yung balabal na ginawa ng tatay nila para doon. Ayan, na mayroong maraming dugo. Ang iniisip ng tatay nila baka na sinalakay siya na mababangis na hayop. And then, napunta nga sa Egypt si Jose, no? Then, pagdating naman doon is pinagbili pa rin siya. Ayan, nangamuhan siya. Nangamuhan siya kay Potiphar. Ayan, naging tapat na lingkod siya, no? Naging sobrang napagkatiwalaan din siya. Kaya lang, nabetray na naman siya. Ayan, pinagnanasaan kasi siya ng asawa ng Potiphar. And then, hindi niya pinapatulan kasi nga, syempre, tapat siya dun sa amo niya. And syempre, may takot din siya sa Diyos. Syempre, may asawa yung tao na yun. And asawa ko yun yung amo niya mismo. Kaya hindi niya pinapansin talaga. Hanggang dumating talaga sa point na nangahas talaga yung babae. Talaga nagbubad siya sa harapan ni Jose. Ayan. And then, nung nangyari yung part na yun, is tumakbo siya papalayo. And then, ang ginawa ng babae, sumigaw-sigaw siya. Tapos, ang pinaalam niya sa mga tao is, muntik na siyang pagsamantalahan, ganon. Parang binaliktad siya, kumbaga. Kaya naman, nakulong pa siya. Nakulong siya na ilang years talaga sa kulungan. Pagdating sa kulungan, hindi siya pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Sobrang naging bait ng bantay doon sa kulungan kay Jose. Siguro kasi nakikita ng tagabantay, nakasama niya yung Diyos. Lagi siyang pinagtatagumpay nito sa lahat ng bagay na gagawin niya. And then, ayan, dumating na nga sa point na mayroon nakulong na dalawang katiwala ng Faraon. Ayun, which is yung tagagawa ba ng alak and then panadero. And then, nanagip yung dalawa na yun. And explain ni Jose sa kanila yung ibig sabihin ng panagip nila, which is yung isa is babalik sa palasyo and then yung isa naman is ibibitay. And then hanggang sa nagkatotoo nga talaga yung kwento na yun. And then dumating na sa point na pati si Faraon is nagkaroon ng panaginip na kahit sino wala talaga nakapag-explain. Tapos yung binalik niya sa pwesto na kawal niya is naalala si Jose na nanghula sa kanya. Kaya pinatawag agad ng Faraon si Jose. Ngayon, in-explain niya yung kung ano yung ibig sabihin ng panaginip ng Faraon. Nagkaroon siya ng panaginip na 7 baka na matataba, 7 baka na mga mapapayat. Ayan, which is ang ibig sabihin is 7 taon na kasaganaan at 7 taon na pagkatapos ng kasaganaan, 7 taon naman na tagutom. Kaya naman sinadjust din niya na magkaroon sana ng tagapamahala na habang sa panahon ng kasaganaan is mag-iimpok sila at para maging handa sa panahon ng tagutom. And then hindi na nagpaligoy-ligoy pa, ayan, ang ginawa na syempre ng Faraon na tagapamahala is si Jose mismo. Ayan, naging tagapamahala siya ng buong Ehipto, ng buong bansa na yon. Ayan, naging matagumpay siya na every time nagkakaroon ng anihan is nagtatabi-tabi siya, nag-iimpok talaga siya ng pagkain at pinaghahandaan yung panahon ng tagutom. And then dumating na ngayon tagutom, no? Parang sa iba't ibang panig ng bansa is Ehipto lang ang nagkaroon ng pagkain sa panahon ng tagutom. Kasi nga ganun yung ginawa nila, nag-impok talaga sila. And then yung iba't ibang bansa is ang ginagawa, lumalapit sa kanila at bumibili ng pagkain. And then ganun din yung nangyari sa Kanaan, naging tagutom din doon. Nabalitaan niya ng mga kapatid niya at ng tatay ni Jose. Ano pa nung panahon, hindi pa alam ni Jacob na yung anak niya yung namamahala doon sa Ehipto. Pinapunta niya ngayon yung mga kapatid ni Jose doon. 10 kapatid na yung pinasama niya, hindi niya pinasama yung bunsong kapatid, which is yung tunay na kapatid ni Jose, si Benjamin. Hindi niya pinasama kasi nga naman, akala niya namatay mo si Jose, baka mamaya mawala rin si Benjamin. And then yung 10 magkakapatid yung pumunta doon sa Ehipto para bumili ng pagkain. And then pagdating doon, nakilala sila ni Jose. Pero si magkakapatid na yun, hindi nila nakilala si Jose. Gusto silang subukan ni Jose. Yung talaga nagbago na sila. Ayan, kaya naman dumating sa point na pinatawag niya yung pinakabunso, pinasama niya. And then iniwan mo na yung isang kapatid, kinulong mo na, binilanggo mo na isang kapatid si Simeon. And then pinipilit niya lang, piniilit niya
na ipasama si Benjamin para makalaya yung Simeon and then kabili ulit sila ng pagkain kung totoo daw yung sinasabi nila. And then syempre bumalik na nga sila. Then pagdating naman doon sa Kanaan, ayaw pumayag ni Jacob na ipadala nila ayaw pumayag ni Jacob na dalhin nila si Benjamin. Kasi nga, ayun nga, di ba? Ayun ang aling natitirang anak na kay Raquel. And then talaga maubos na yung pagkain nila na galing sa Egypto and then talaga nangangailangan sila ng pagkain. Kaya sa huli, pumayag pa rin si Jacob. Talagang pinag-pray niya na lang din siguro, pinagkatiwala niya sa Diyos ng mga panahon na yun, yung kaligtasan nila Benjamin. And then, naglakbay na sila ulit papuntang Egypto. Then pagdating doon, pinakain sila, ginising sila, ayan, nag-ready talaga ng masasarap na pagkain si Jose para sa mga kapatid niya. And then, naiiyak-iyak na nga nung time na yun si Jose dahil nakita niya yung bunso niya kapatid. Hindi pa siya nakontento. Sinubukan niya pa rin yung mga kapatid niya kung totoo nagbagod na tong mga to. Nagpain siya ng gintong kopa. Nagpain siya ng gintong kopa dun sa may sako ni Benjamin. Doon niya nalagay sa sako ni Benjamin. And then, pinahabol niya to sa mga hawal niya. Tumatanggi sila, na may ninakaw sila, na may kinuha sila dun sa tagapamahala. Kaya ang ginawa nila, pinayagan nila yung mga kawal, nakalkalin yung mga sako nila. And that point, nakita talaga na mayroong din pang kopa doon sa may sako mismo ni Benjamin. Kaya naman sabay-sabay sila bumalik doon. Pagdating doon, lahat sila nakiusap. Baka nalaman doon, kaya lang kasi nakitaan na nga sila, kaya naman kailangan mamatay ni Benjamin. Kasi yun yung naging pangako nila. Kung kanina makikita yung kopa, parang mamamatay si Benjamin. At kaya naman gagawin alipin sa Egypto. And syempre nangako sila kay Jacob na ibabalik nila si Benjamin kasi nga feeling nila kapag kasi Benjamin ay nawala din, mamamatay na yung tatay nila sa sobrang lungkot. Kaya naman yung Judah yung nakiusap talaga kay Jose, huwag kunin si Benjamin kundi siya na lang yung maiwan. Alam niyo ba itong si Judah, siya yung time ni Jose ang nakiisip na ipagbili siya. And then this time, siya naman yung umaako ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. At ginagawa niya yun para iligtas si Benjamin. Dito sa point na to, sobrang na-touch siguro si Jose sa ginawa ng mga kapatid niya. Nakita-feel niya talaga na may pagbabago na sa mga kapatid niya. Kaya naman, di niya na napigilan. Pinalabas niya yung mga kawal and then umamin na siya sa mga kapatid niya na siya talaga si Jose. Yung sa part na yun sa part na yun ni Judah na talaga inaako niya na lang yung magiging parusa ni Benjamin is doon ako may part na talaga tumululuha ako doon sa part na yun. And ikaw, itutuloy-tuloy pa natin yung kwento. Ayan, naging hawa yung buhay ng magkakapatid, pinadala sila sa Egypto, pinalipat sila doon para doon sila mamuhay, para maging kasama nila sa Jose. Ang naging lesson lang dito sa part na to is, alam mo yun, idadaan ka talaga ni Lord sa maraming pagsubok bago niya ibigay sa'yo yung mga will niya, yung mga plano niya sa'yo. Ikaw, ang nakikita lang natin is yung mga paghihirap natin dito sa mundo. Ang liit lang kasi nakikita natin ng mata natin eh. Ang nakikita lang natin yung sitwasyon na nangyayari ngayon. Hindi natin alam yung bukas, yung mga susunod na araw. Pero si God, nakaplan na yun sa kanya at inaalam niya yung mga bagay na yun na mangyari para matupad yung nais niya para sa'yo. At talaga nakakatuwa pa kasi kung tatapusin niyo talaga yung kwento na yun ni Jose, ang namatay si Jacob, feeling nila baka galit ko sa kanilang kapatid na lang si Jose, kaya nang humingi sila ng tawad. And then, doon ipinaintindi sa kanila ni Jose na naiintindihan niya yung sitwasyon na nangyari na yun. Na kung hindi nangyari yun, wala sana siya sa Egypto, hindi siya magiging tagapamahalang Egypto, at hindi siya magiging tagapagligtas sa panahon ng tagpo. Noong mga time na binitray siya ng mga kapatid niya, hindi niya maintindihan yung sitwasyon, bakit nangyayari yung mga bagay na yun. Noong time na tulong siya, nakusahan siya sa kasalanan na hindi niya ginawa, hindi niya pa rin maintindihan yung mga time kung para saan, bakit siya nakulong, wala lang siya kasalanan, wala siya ginagawa masama, bumigat yung loob niya, pero pinagkatiwala niya pa rin sa Diyos lahat, na nagtiwala pa rin siya na may plano ang Diyos sa kanya. And then hanggang sa dumating na nga yung point na talagang nangyari na yung plano sa kanya ng Diyos. At doon niya lang nag-gets. Kaya pala kailangan i-betray siya ng mga kapatid niya para mapunta siya sa Egypto. Kasi nga naman, hindi naman siya papayag kay Jacob na pumunta ng Egypto para magpakaalila doon, diba? Ayun yung naging way na kailangan mag-betray siya ng mga kapatid niya, ipagbili siya sa mga taga-Egypto para lang makarating talaga siya doon. And yung nakatakda pala talaga sa kanyang plano is naging tagapamahala pa ng mga taga-Egypto. Diba? Napakalaking blessings ang binigay sa kanya. Na pati yung mga kapamilya niya, mga kapatid niya, tatay niya, ay nailigtas niya sa panahon ng tagutong. Kaya naman kapatid, kung dumadaan ka ngayon sa mga frustrations, hindi mo maintindihan yung sitwasyon mo sa buhay mo ngayon, maybe may plano si God na mas maganda sa'yo. Kaya possible na ikat na yung mga plano mo sa buhay, mga pansariling plano natin, para matupad yung mga plano niya para sa'yo. Iba talaga pagkasama mo ng Diyos kasi lahat ng gagawin mo dito sa mundo pagtatagumpayin ka niya. Mas magtitiwala ka pa sa kanya, mas maganda pa yung mga plano niya sa mga pinaplano mo. Sabi nga sa mga awit chapter 34 verse 18, tinutulungan niya mga nagdudusa at bibiniti ko ang walang pag-asa. Ang God bless mga kapatid.